Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang gabi dito sa atin sa Pilipinas at magandang hapon sa atin sa Middle East. So, gagawa lang po tayo ng panibagong reaction video natin ngayon. Opinion na rin natin dito sa upload ni Thinking Body na itong si Jonathan daw ay binabalak ibenta itong bisikleta na ibinigay sa kanya ng sponsor. So bago po natin ipagpatuloy, baka sakali hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking munting bahay, baka pwede po pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo lahat sa ating mga reaction and video dito sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Yun na nga po, ay proceed na natin dito sa ating reaction video. At ay hindi naman yan kumbaga hindi na bago sa ating mga kaalaman o sa ating mga viewers na itong si Jonathan ay parang pangalawang buong na rin nagbebenta ng mga gamit ibinibigay, hindi ba? Noon naman talaga na kinumpleto ni Ka-Business yung kanyang gamit ay ibinenta pa rin nila, no? Pati higaan, lahat kinumpleto ni Ka-Business yan. Pero nung naburingog na naman lumabas na naman yung katamaran ni Jonathan, ay ibinenta niya itong mga gamit na ibinigay ni Ka-Business sa kanya, di ba? Ultimo TV binigyan yan pero binenta, di ba? Cellphone ibinigyan din, ibinenta din. So ayun na nga, nakita natin dito kay Thinking Body, kumbaga rumescue agad itong si Thinking Body na instead ibenta niya sa iba, doon na lang kay Thinking Body niya ibebenta, ay kung sakaling gusto niyang kunin, edi makukuha niya uli kung kay Thinking Body. So ang katwiran ni Jonathan dito, mga ka-business, no, mga kapapi, ay gusto daw niya ipagamot yung nanay niya. Alam niyo mga ka-business, etong si Nanay Marita may maintenance ito dito kay Ka-Business, alam naman po natin yun na mini-maintenance yan ni Ka-Business si Nanay Marita, pero ewan natin kung bakit ngayon wala na, hindi na na-maintain nitong si Jonathan, dahil nga dito sa kagagawan ni Jonathan ay kumbaga pati itong si Nanay Marita ay naaagrabyado din. So ngayon sa kanyang katamaran na naman, marami na naman siyang idinahilan. Kumbaga ayaw lang talaga niya ng pamasok, tinatamad na, pero ayon sa kanya pumapasok naman daw talaga siya, diba? So siguro pumapasok, medyo late na i-consider na lang ni Ka-Business yun, diba? Kasi nga atay inaasikaso pa nga si Nanay Marita bago ito papasok. So dito sa mga nagko-komento dito, ay ang sinasabi maganda nga yun daw at maturuan at bigyan lagi ng advices ni Thinking Body at ni Power Ranger itong si Jonathan. Actually, no, mga ka-business, mga kapapi, kahit naman dyan kay Ka-Business, hindi naman nagkulang sa pagpapaalala, hindi naman nagkulang si Ka-Business sa pag-advises dyan kay Jonathan from the beginning until now, nag-a-advise naman yan, pero talagang si Jonathan ay ganon. Kung ano yung nasa isip niya na negatibo, yun yung ipagpatuloy niya, yun yung ipinaglalaban niya sa iyo, na bilang isang ikaw ay na kumbaga tumutulong o nakakaintindi at nakakaunawa doon sa kanya. So maganda rin naman yun, naisip niya, gusto daw niya ipadoktor itong nanay niya, kaya naisip niya ibenta itong kanyang bisikleta para nga daw pambayad siguro pang gastos niya doon kay Nanay Marita, kasi ito daw si Nanay Marita ay namamaga na yung paa.
So, noon pa naman talaga yan, no? Sino ba naman na hindi mamamag-aaya? Lagi daw umiinom ng soft drinks itong si Nanay Marita. So, dapat ipinagbabawal yun sa kanya kasi nga, kumbaga, mayroon siguro siyang high blood pressure at saka sugar ba or something itong si Nanay Marita o diabetic ba siya. So, pero dito sila kay Mr. Ka-Business, alam po naman natin na hindi napapalyo ang pagbibili ng gamot dito kay Nanay Marita, no. Ay at mini-maintain talaga ni Mr. and Mrs. Ka-Business itong gamot na ito kay Nanay Marita. Nahinto lang naman talaga ito nung umalis sila dito kay Ka-Business at hindi na natutukan itong ni Nanay Marita. Kasi nga sa kagagawan nga nitong si Jonathan. Alam po naman natin na mini-maintain talaga ni Mr. and Mrs. Ka-Business itong gamot ni Nanay Marita. Pero sadya nga talagang matigas itong ulo ni Jonathan. So ngayon ay humingi daw siya ng tulong dito kay Thinking Body at saka kay Power Ranger para daw ay mapacheck up yung nanay niya madala sa ospital para mapacheck up kung ano talaga yung sakit ni Nanay Marita, di ba? So yun ang siguro masakit na dahil sa sobra na yung maga. Masakit na siguro yan, hindi ba naman yung mamamaga na naging nakaupo doon sa wheelchair niya si Nanay Marita, hindi man lang kumbaga hindi siya makahiga kasi nga walang ang higaan. Ibinenta nga itong higaan dati ibinigay ni Ka-Business, binenta nga nitong si Jonathan. So natutulog na lang, kumbaga 24/7 si Nanay Marita diyan na lang nakaupo sa kanyang wheelchair. So mga Ka-Business, mga kapapi, sino bang may kasalanan dito, hindi ba? Hindi naman pa dapat dapat ba yung mga viewers o yung mga bashers na dapat nilang sisihin si Ka-Business? Ay hindi natin dapat sisihin yun kasi si Jonathan ang namili ng kanyang buhay. At magpasalamat din natin tayo ngayon at nandyan din, tinutulungan din siya ng dalawang vlogger na itong si Thinking Body at saka si Power Ranger, di ba? At ito na rin si Ka-Business, hindi rin niya matitiis itong si Nanay Marita at si Jonathan na hindi tulungan. So ito na nga at naano talaga ni Jonathan itong si Thinking Body, kumbaga na-convince niya na talagang mas kailangan niya yung pera sa pagpapagamot sa nanay niya kesa yung bisikleta. In fairness naman itong si Jonathan, kahit naman siguro kumbaga ang utak nito nasa paa niya, yung paa niya ay nasa itaas, baliktod pa ang pangingisip at hindi pa rin niya iiwan yung nanay niya kat ano man at ang mangyari at ay talagang hindi niya kayang iwan yung nanay niya. So ngayon humihingi nga siya ng tulong para nga sa kanyang nanay na maipa-check up daw. At yun nga ay isasanla niya yung bisikleta na bigay sa kanya na may nag-sponsor sa kanya. At ipagpapacheck up daw Nanay Marita. Naisip naman natin na talagang mapagmahal itong si Jonathan sa nanay niya kahit papano. Hindi niya iniiwan yung nanay niyang mag-isa, lagi niyang kumbaga nandun pa rin yung yung malasakit niya talaga sa nanay niya. Bihira lang talaga yung mga ganitong anak, di ba? Karamihan sa mga anak ganyan na hindi na nakakakilos, hindi na ay iniwan na yan, hindi ba? Pero si Jonathan hindi. At problema nga daw siya dahil gusto nga daw niya ipagamot yung nanay niya. Ang problema lang talaga dito kay Jonathan, kumbaga tamad. Pag umiral yung tamad niya, hindi na siya magtatrabaho. Kung hindi lang dahil ina-advisean siya o parang bang tinatakot siya ni Power Ranger at saka nitong si Thinking Body, siguro hindi na yung pumasok. Pero medyo tinatakot nila ay kasi pinapaintindi sa kanya, kumbaga parang tinatakot na rin yun para maintindihan niya na kailangan niya talaga magtrabaho, hindi siya dapat aasa sa iba. Yun ang gustong ipaintindi ni Thinking Body dito kay Jonathan, na talagang kailangan mong pagpaguran yung pera bago mo yun matanggap. So yun na nga, at palagi na lang sinasabihan ni Renji at saka ni
thinking body na talagang wag umabsent, pumasok talaga kasi para nga daw makatanggap ng ng sahod at mababayaran itong inuupahan nila kay Jenny kasi kaya nga siya pinapatrabaho para nga mayroong magbayad nung buwan-buwan nilang renta, diba? So alam niyo kasi mga kabisnes, mga kapapi, ito kasi si Jonathan na dating inuupahan ni kabisnes, mautak ito siya hindi ba? Mautak talaga siya Hindi naman talaga siya magbabayad kung hindi siya hihingi talaga kay kabisnes para ibayad doon sa taong inuupahan niya. Kumbaga, ganoon yung style niya. Siguro naman ngayon, sa laki na ng sahod niya, di kaya niya na yun. Kumbaga, kahit hindi na siya kaya niya. Kumbaga, kahit hindi niya na kailangan yung tulong or something nila, Power Ranger, at saka tingin ba, mayroon na siyang tawag dito, mayroon siyang sarili niya niyang diba, pagkakakitaan itong si Jonathan, diba? Pero hindi natin alam, kasi bawat vlog sa kanya ni Thinking Body at ayang laging sinasabi, ayaw niya daw talaga pumasok, diba? Itong latest na vlog nila, yun yung paghatid ni Thinking Body doon sa bisikleta ni Jonathan na ibinenta daw na gustong ang pera gagamitin sa pagpapagamot sa kanyang ina. So mga kabisnes, mga kapapi, ang sinasabi nga nila, pangalawang bong na lang din ito daw itong si Jonathan nagbebenta ng mga ari-arian nila sa bahay, alam po naman natin kung ano yung ibinigay ni kabisnes dito sa bahay na inupahan nila. Ba sila na yung siya pa, kumbaga ang dito kasi kay Thinking Body na hindi siya dapat humindo sa kasi nga yung pagbabayad ng bahay ay kumbaga inano na ni Thinking Body dito kay Jonathan. Total may trabaho naman siya na kailangan niya na siya ang magbayad dito sa upa ng bahay. Yun nga ang sinasabi. Kaya nga siya pumapasok. Kaya nga ang laki din ng sahod niya. Pabanjing-banjing lang, hindi nga gaano nagtatrabaho. Kumbaga, yung suporta ng kabisnes, yung pag-iintindi ng kabisnes doon sa kanya, andun pa rin yung pag-uunawa. Magtrabaho man siya undi, bibigyan at bibigyan pa rin siya ng sahod ni kabisnes. Yung pag-uunawa ni kabisnes dito kay Jonathan ay makikita natin na simple, pero nakikita natin na ganun talaga, at ang binanggit pa nitong si Jonathan ay nagsasawa na daw siya pumasok kasi parang pinapaligo daw siya araw-araw, na ayaw naman daw niya maligo talaga araw-araw. Kumbaga ayaw niya ng ganun, na ayaw niya ng malinis, gusto niyang madumi siya. So ang sinasabi ni Thinking Body sa kanya, obligasyon naman talaga yung maligo araw-araw, kahit kami naliligo kami araw-araw. Lalo na't ikaw nagtatrabaho ka, syempre pangit din naman na maamoy ka ng tao na iba ang amoy mo, na alam mo naman nagtatrabaho ka dito kay kabisnes. Ano daw yung kinaiinisan niya, at pinapaligo daw siya araw-araw at wala daw pumapansin sa kanya. Ang reklamo talaga nitong si Jonathan, at hindi niya naisip etong mga kagwang na nawala siyang nasahod, eto yung nagmalasakit sa kanya. Inuuna siya ng mga kagwang, inuunawa siya dahil yun ang suporta sa kanya para hindi siya magsawa, para hindi siya mabagnot. Ganon na lang talaga ang pagsuporta ng kagwang dito kay Jonathan, pero nagre-reklamo pa rin ito ng walang kadahil-dahilanan. So kumbaga, kung itong si Jonathan, kung lalabas na naman, kung maisip na naman niya yung katamaran niya, pati maligo nirereklamo niya. Diba? Hindi daw siya sanay maligo araw-araw. Tingnan mo nga naman tong baluktot talagang pangingisip nitong si Jonathan. So ano bang sabi sa kanya ni Thinking Body, kahit naman kami araw-araw kami naliligo, lalo na't ikaw, kailangan mo maligo para hindi ka mag-amoy ewan doon kaila ka business, kasi sumasama ka nga kaila ka business kung saan-saan sila pumupunta. Sumasama ka nga, nagmi-mission, alangan naman hindi ka maliligo ng 3 araw, nag-amoy ka ng hindi maintindihan. Tama naman talaga yun. Pero itong si Jonathan talaga,
siguro may pagkalahing kambing itong si Jonathan, ayaw talagang maligo. So ayun na nga, ang dami niyang idinahilan dito kay Thinking Body, pero hindi pa rin talaga siya pinalampas ni Thinking Body. At sinabi ni Thinking Body talaga, kailangan mo talagang pumasok kasi wala kang pambabayad sa bahay mo kung hindi ka papasok. Asan ka na naman matutulog sa lansangan? So pagka yun, pag pinapaliwanag sa kanya ni Thinking Body na ganito ang gawin, maiiba na naman ang isip niya. Pero pag iba na naman, maiiba na naman itong isip niya. Ganun na ganun din siya dito kay Laka Business na ewan natin, sana nga naman ay hindi magsawa itong si Thinking Body at saka si Renji dito kay Jonathan. Kasi dito kay Ka-Business, alam naman po natin kung paano ang pagtulong ni Ka-Business dito kay Jonathan. Kung gaano nila itong sinuportahan hanggang ngayon, pero nagrereklamo pa rin. Wala pa rin siyang sinasabi kundi yung pagrereklamo niya kasi nga sa katamaran niya, 'di ba? Ang ganda nga, ito nga ang sinasabi ni Power Ranger sa kanya. Ang swerte nga, wala kang ang gaanong ginagawa, pero may sahod ka 10,000 isang buwan. Hindi ba? Ano na lang ang ginagawa mo do? Yun na nga daw nababagnot siya kasi wala daw ginagawa at saka hindi daw siya pinapansin doon sa Ka-Business. Tingnan mo nga naman, lahat nga ng atensyon nandun na lang sa kanya. Kung hindi man, kung iniisip niya hindi siya pinapansin, bakit siya hindi wala na siyang nasahod, na overbalay na siya, pero binigyan pa rin siya ng mga kagwang, ng pagmamahal, ng suporta at blessing. Talagang hindi maintindihan itong pangingisip ni Jonathan kung saan niya itong hinuhugot. Sana nga naman mga Ka-Business, mga kapapi, itong dalawang vlogger na ito ay hindi magsawa sa ugali nitong si Jonathan. 'Di ba? Kasi wala panay ang reklamo, halos araw-araw yung pagrereklamo niya dito kay Power Rangers at saka dito kay Thinking Body. 'Di ba? Mga Ka-Business, mga kapapi, ganon din ang ginagawa niya dito kay Ka-Business dati. Walang araw na hindi siya nagrereklamo. Walang araw na hindi siya na lagi siyang galit. Walang araw na masaya siya, lagi siyang galit. Lagi siyang may nirereklamo, laging may mali. Ito yung pangungali ni Jonathan. Ang isa lang dahilan doon, umiiral ang kanyang katamaran. Yun po ang katwiran ni Jonathan, ang lahat ng kanyang kinakatwiran dahil umiiral ang kanyang katamaran. Kumbaga itong si Jonathan ay hindi nasanay sa may trabaho, nasanay siya sa hingi-hingi at nasanay siyang tumira sa kalye na nanglilimos sila ng nanay niya. Yun ang nasanayan nitong si Jonathan. So ganon, wala tayong magagawa sa ganitong pangugali ng isang tao. At sana hindi hindi mapuno itong dalawang vlogger na tumutulong sa kanya sa pagtutulong kasi alam niyo mga Ka-Business, mga kapapi, ang hindi lang naman talaga nagsasawa tumulong at nag-uunawa dito kay Jonathan, ang Ka-Business family. Sila ang hindi nagsasawa tumulong, ang hindi ang hindi sumusuko sa pagtulong. Ngayon lang siguro talaga hindi nila napapansin itong si Nanay Marita kasi nga busy si Ka-Business dito. Alam naman po natin kung ano yung nangyari dito sa ilang araw na ito, ilang linggo ang tungkol po kay Kuya Bong. Kaya hindi muna niya maasikaso ang lahat-lahat. Alam naman po natin ang dami ng inaasikaso itong si Ka-Business. Kaya hindi na niya kayang ipagsabay-sabay lahat kung sino-sino man ang kanyang tinutulungan. Nakikita rin naman po natin mga Ka-Business, mga kapapi, minsan o karamihan na araw ang nagbablog na dito sa Ka-Business Official ay kundi si Intoy ay si Bornok. Kasi nga kumbaga hindi na, wala nang kumbaga sa battery pa napundi na ang katawan ni Ka-Business, ay nagkakasakit na siya ng dahil lang syempre ulan, pawis, ulan at saka init. Andyan siya ang kumbaga nakikipagsapalaran dito nga kay Kuya Bong noon. Alam naman po natin yun
na talagang nasasaktan itong si ka-business dahil dito sa nangyari kay Bong. At dito naman kay Jonathan ay sana maisip din itong si Jonathan, wag na siyang magbigay pa ng problema. Alam naman natin na binigyan na siya nito ng trabaho na maayos na siya at maganda na ang kanyang sinasahod dito kay ka-business. Saan pa ba tay nagrereklamo pa rin itong si Jonathan? Kahit ano pa ang tulong sa kanya, inirereklamo pa rin niya. Lahat na lang inirereklamo niya. Wala na lang sa kanyang hindi niya nirereklamo. Pamaliit man o pamalaki, nirereklamo nitong si Jonathan. So mga kabisnes kapapi, hanggang dito na lang itong aking reaction video. Kung nagustuhan ninyo po, paki-share and likes and subscribe and comments ng aking munting bahay at ng aking mga videos. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa munting bahay ko. At please don't forget to subscribe Ka-Business Official Papa Dins TV at Ka-Business Family. At ang pitong kagwang po, wag nating kalimutan i-subscribe. At ang mga kaibigan ni Pinunong Ka-Business na Wakiwak TV, Kahimas TV at Bong MTV at ang kaisa-isang kaibigan ni Papa Dins na si Papa Sundot TV po at ang aking mga kasamahang magigiting na reactor. Huwag po natin kalimutan suportahan sina Taong Gala, Anime Reactors TV, Mamplers Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog, MK Inday Okray at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Nagsasabi may Allah bless us all. Bira banat lang mga ka-business. Hanggang sa muli, magkikita-kita tayo. Bye-bye po.